Magandang oras po sa lahat. Isa po ako sa masugid na taga-subaybayan ng inyong napakatandag na programang Campus Love Stories. Naisip ko na noon pa ang ibahagi din ang natatanging kwento ng buhay at pag-ibig ko, ngunit masyado lang akong naging abala noon at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masimulan ito. Subalit ngayon ay medyo nakakaramdam ako ng pagkainip dahil sa kawalan ng magawa, kaya't heto, nagpasya akong isulat ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Bago ang lahat, nais kong tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ryan. 3 taon mahigit na ang nakararaan. December 2008 noong masyado akong busy physically and mentally para sa paghahanda ng aking wedding dream o dream wedding. Sa tingin ko naman natural lamang sa isang babae ang mag-asam ng kanyang kasal na pinapangarap. Kahit hindi maggarbo basta't naaayon sa gusto mo, labis mo na itong ikasisiya. December 8 ang nakatakdang petsa ng kasal namin ni Roy. Mahal ko siya at 3 taon na kaming magkarelasyon kaya't nagpasya na kaming lumagay sa tahimik. December 2, 2008, nasa 4:00 ng hapon nang lumabas ako sa bahay ng modista o mananahe na siya kong kinontratang gumawa ng wedding gown ko na ako mismo ang nag-design. Nang mapadaan ang isang lalaking nakasakay sa single motorcycle. Hindi siya naka-helmet kaya't nakita ko ang kanyang mukha. Ang mukhang iyon ay hindi ko makakalimutan kailanman. Nakadama ako ng kaba nung napansin din yata niya ako. Nakita kong bumalik siya. At nung kaharap ko na siya ay hindi ko maiwasang madama ang paggapang ng isang damdaming gusto akong itulak para yakapin siya. Pero sandali lang yon dahil agad ding napalitan ng galit ang damdaming yon. Kumusta ka na? Tanong niya habang nakatitig siya sa mga mata ko. May galit pa sa dibdib ko'y hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Bumaba siya sa kanyang scooter at nilapitan niya ako. Nagpunta ako sa inyo. Iba na pala nakatira sa bahay niyo. Sabi niya nung kaharap ko na siya at amoy ko ang kanyang preskong Aspen cologne na siyang laging nagpapaalala sa akin sa kanya noong wala na kami. Marami nang nangyari, Michael. Ganito ang maikli kong sagot. Oo nga. Marami nang nangyari, Ryan. Wala na rin kami ni Maylin. Kanya-kanya na kami. Napatitig ako sa gwapong mukha ni Michael nung sabihin niya ito. Ang tagal kitang hinanap, Ryan. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sabi niya pero kaagad ko siyang binara. Ikakasal na ako, Michael. Hindi ko tiningnan ang mukha niya nung sabihin ko ito kaya't hindi ko alam kung nagulat siya sa sinabi ko. Iniwan ko siya matapos kong sabihin ito dahil hindi ako komportable sa sitwasyon pero sinundan niya ako at ang sabi niya, pangako natin sa isa't isa noon na tayo ang magpapakasal, Ryan. At kaya kita hinanap dahil gusto kong tuparin ang pangakong iyon. Sabi niya at dito ay hinarap ko siya. Ikaw ang unang sumira sa pangakong iyon, Michael. Ipinagpalit mo ako kay Maylin. Wala na kami ni Maylin, Ryan. At hindi ko siya pinakasalan dahil isang babae lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw. At sana hayaan mo kung tuparin ko yun, Ryan. May pagsusumamo sa anyo ni Michael noon at hawak niya ang kamay ko. Hindi ko pwedeng itangging mahal ko pa rin siya. Pero tumututol ang isip ko dahil mahal ko rin si Roy. At nakatakda na ang kasal namin ni Roy. Matagal kami ni Michael. 3rd year high school kami. JS prom namin nung sagutin ko siya.
Isa siya sa pinakagwapong estudyante sa buong school namin. Ako naman may ganda ring maipagmamalaki, pero sa tingin ko ay hindi ito ang nagustuhan sa akin ni Michael. Marami kasing magaganda na hindi marunong mag-ayos, hindi maayos kumilos. Maraming magaganda na hindi matalino. Ako, hindi naman ako sobrang ganda pero alam kong nasa akin ang gracefulness, spontaneity, intelligence at hindi sa pagyayabang. I was then glamorous. Then, sabi ko kasi that time, mayaman pa kami. I mean, mayaman pa ang parents ko. Si Mama ay eredera ng yaman ng aking lolo at lola. Mag-isa siyang anak na totoo. May mga kapatid siya sa ama at may mga mana rin sila pero hindi kasing laki ng mana ni Mama. Si Papa naman ay isang dating OFW. Hardinero lang si Papa sa isang hotel sa Spain. At doon sila nagkakilala ni Mama nung magbakasyon sina Mama kasama sina lolo at lola noong dalaga pa si Mama. Sa Spain nabuo ang pag-iibigan nila at humantong sa kasalan 2 years after. Tubong Bulacan si Papa at si Mama naman taga dito talaga sa Cagayan. Maraming properties sina lolo at lola, mga lupain, rice mill, negosyong lumber and hardware at mga truck na malaki-laki na ginagamit sa pagbabiyahe ng mga bigas sa Maynila. Lahi ni na lola ang may diferensya sa matris, kaya minsan lang nanganak si lola. Ang diferensyang ito ni lola ay namana ni Mama, kaya ako lang din mag-isa ang nagawang isilang ni Mama. Sa aking paglaki nakamulatan ko na ang masayang paligid, mga taong nagmamahal sa akin at si Napo, ang siya kong kalaro araw-araw na ginawa ng Diyos. Si Napo ay anak ng aming katulong na si Nanay Estela na isang single mother. Tubong Visayas si Nanay Estela pero nagtrabaho bilang sales lady sa Maynila. Naging katulong din siya doon. Doon niya nakilala si Mang Tobias na taga dito sa amin. Nagkaroon sila ng relasyon sa Maynila at nung mabuntis si Nanay Estela, bigla namang nawala si Mang Tobias. Naisipan lang ni Nanay Estela na sundan si Mang Tobias dito. Natagpuan naman niya ngunit nalaman niyang may asawa na pala si Mang Tobias. Si Nanay Estela ay may natatangid ang kwento ng buhay at pag-ibig. Kahit sino siguro ay maaantig sa kanyang kwento, lalo na't siya ay maganda at mabuting babae. Kulang lang siguro sa talino kaya siya na biktima dahil sa pag-ibig. Pero sa totoo lang, kahit mautak ka, malilin lang ka pa rin ng puso mo. Nangyari din kasi ito sa akin. Noong mga panahon yun ay napadpad si Nanay Estela dito at ayon sa kanya ay may nakapaskil na wanted housemaid sa gate ng malaking bahay ng aking lolo at lola. Nagpasya siyang mag-apply at doon na nakapasok sa aming pamilya si Nanay Estela. Nauna lang ng 3 buwan sa panganganak si Mama kay Nanay Estela. Ibig sabihin, mas matanda lang ako ng 3 months kay Napo. Sa aming paglaki si Napo, hindi lang kami naging playmates kundi naging bodyguard. Utusan ko pa siya kahit na maraming nagsasabing hindi bagay kay Napo ang maging utusan lang dahil guwapo siya. Elementary pa lang kami ay marami nang nagkaka-crush kay Napo. Ako naman kasi sinanay nilang maging utusan ko si Napo kaya nakasanayan ko na rin. Magkaklase kami ni Napo mula kinder, elementary hanggang high school at siya lagi ang aking assistant. Kung saan ako pupunta, nandun din siya. Bilin ito ni na Mama at Papa dahil ang parents ko ang nagpapaaral kay Napo at hindi siya tinuturing na anak ng katulong dahil parang anak ang turing nila sa kanya. Ang magamit ni Napo hindi mumurahin, lahat branded din. Kaya nga malakas ang dating niya sa mga babae dahil para din talaga siyang anak mayaman. Guwapo kasi talaga si Napo at matangkad pa.
Pero hindi naman patatalo si Michael kung sa kagwapuhan at pormahan lang ang pag-uusapan. Kaya nga naman ligaw sa akin si Michael na anak din ng mag-asawang businessman. Noon ako nagkaroon ng tinatawag na first love. Alam ni Napo kung gaano ako kinikilig kapag nagkukwento ako sa kanya ng tungkol kay Michael. Lahat din kasi ay pwede kong ikwento kay Napo. Hindi lang naman kasi siya alalay para sa akin kundi matalik pang kaibigan. Sunod-sunuran siya sa akin kaya't kapag sinabi kong huwag siyang magkwento kay Papa tungkol kay Michael, sinusunod niya ako. Yung first kiss namin ni Michael noong JS prom namin, matapos ko siyang sagutin ay nangyari sa likod ng principal's office. Hindi yun nakita ni Napo dahil sinadya kong takasan siya noong hilain ako ni Michael para makapagsolo kami kahit sandali lang. Tapos na ang kissing scene namin ni Michael nung mahanap ako ni Napo. Pero pinagtabuyan ko siya. Ayaw ni Napo na magalit ako sa kanya at talagang magagalit ako sa kanya kung sisirain niya ang napakasayang gabing yun sa pagitan namin ni Michael. Noong sumunod na mga araw, marami ang babaeng naiinggit sa akin dahil officially ay kami na ni Michael and I always love that feeling na in love kami ni Michael sa isa't isa. 2 weeks after maging kami ni Michael, bigla na rin nagka-GF si Napo. Ang sabi niya, hindi mo ako susumbong para hindi rin kita isusumbong. Okay, pero sino naman yung GF mo? Tanong ko. Huwag mo lang alamin. Baka pintasan mo pa, sabi niya. Pipintasan ko talaga yan kung hindi bagay sa'yo. Gwapo ka Napo at malakas ang dating mo kaya dapat lang na bagay sa'yo kung sino mang babae yan. Simple lang siya, Wayen. Mahirap din lang siya kagaya ko kaya bagay kami. Paano naging bagay ka sa mahirap, Napo? Hindi ka naman mahirap ah. Anong hindi? Wayen, baka nakakalimutan mo? Katulong niyo lang ang nanay ko. Napo, hindi ganun ang turing namin kay Nanay Estela. We treat her like a member of the family at ikaw, parang kapatid na kita. Kaya huwag maliit ang tingin mo sa sarili mo, okay? Hindi siya sumagot pero alam kong hindi ko rin siya makukumbinse. Hindi siya mahilig makipag-argue sa akin dahil hindi naman siya nananalo at tumatahimik na rin ako kasi naalala ko nga, inuutos-utusan ko pala siya at isang bagay yun na kontra sa sinabi kong parang kapatid ko na siya. Hindi ako nagdadala ng pera. Si Napo ang tagahawak ng wallet ko. Kapag may babayaran siya ang nagbabayad. Kahit sa kantin kapag kakain kami, siya ang bahalang magbayad. Kapag may contribution sa school o kapag maglilibre ako ng mga kaklase ko, siya ang bahala. Siya lahat. At noong kulitin ko siya tungkol sa girlfriend niya kasi gusto ko rin talagang makilala. Ang sabi niya, wala na kami. Ha? Break na kami. Sagot niya. Di ba kailan lang naging kayo? Hindi man lang yata kayo umabot naman ng 1 week. Sabi ko, sakto lang. 1 week. Sagot niya. Nalaman kong hindi masurunuring anak si Michael nang minsang isama niya ako sa bahay nila at kaagad siyang sinita ng matandang katulong nila matapos makitang kasama ako ni Michael. Nalaman kong bawal na pala siyang magdala ng kaklaseng babae sa bahay nila. Bahagya akong nainis sa kanya noon kasi pakiramdam ko isa lang ako sa mga babaeng dumaan lang basta sa buhay niya. Kaya naman, nagpakasiguro ako na hindi niya ako maiisahan. Nung araw na yon ay hindi nga kami nakapasok sa kwarto niya pero bigla na lang akong hinila ni Michael. Hawak niya ang isang susi. Papunta kami ng garahe at kaagad niyang binuksan ang isang kotse nakaparada doon. Inutusan niya akong pumasok. Naitakas ni Michael ang isang kotse ng papa niyang noon ay nasa Maynila daw. Marunong siya mag-drive at napakasaya namin nung araw na yon. Sa Gonzaga kami napadpad, sa bahay ng pinsan niya. Doon kami kumain ng tanghalian at pagkatapos nun ay niyaya ako ni Michael sa dagat. Isang bangkang Dimitor ang pinaandar niya at pinasakay niya ako.
pinatay lang ni Michael ang makina ng bangka nang malayong malayo na kami sa Pampang. Noong nakahinto na ang bangka, nilapitan ako ni Michael. Matindi ang kilig sa puso ko noon, lalo na nung titigan niya ako at dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mga labi sa labi ko. Pumikit na lang ako noong madama ko ang mga labi ni Michael. Kasabay ng damdaming hindi ko talaga kayang ipaliwanag. Ngunit kung ilalarawan ko ang damdaming yon sa pamamagitan ng isang salita, ang salitang ito ay walang iba kundi heaven. Ginabi kami ni Michael noon. Alam kong galit si Napo noong sunduin ko siya sa bahay ng kaklase namin kung saan ko siya biniling maghintay. Hindi kasi pwedeng umuwing mag-isa si Napo dahil hahanapin ako sa kanya. Nakagawa na rin noon ng kwento si Napo upang mailusot ang pag-uwi namin ng wala sa oras. Kaya lang kahit maganda ang naisip ni Napo ay lagi akong kinakabahan dahil baka magduda na si Papa. Pero nang gabing yon, si Nanay Estela lang at 2 pang katulong ang nadatnan namin sa bahay. Ang sabi ni Nanay Estela, dinala daw sa Maynila si Lolo dahil may malubha itong sakit at hindi kaya ng ospital dito. Kasama sina Mama at Papa sa Maynila. Makaraan ng 4 na araw ay dumating sina Mama at Papa at naulinigan kung kailangan nilang magbenta ng mga ari-arian para madala sa Amerika si Lolo upang doon ipagamot. Yung mga bukid at isang rice mill ang kaagad nilang nabenta. Napakalaking halaga daw kasi talaga ang kailangan upang maipagamot si Lolo sa Amerika. Noong mga panahon ito, wala pa akong pakialam sa mga properties na yon. Pero natatandaan kong nag-aaway sina Mama at Papa noon dahil sa pagbebenta ng mga ari-arian na sigurado namang sila kasi ang magmamana at wala ng iba. Kaya lang mahalaga kay Papa si Lolo. Doon ako hanga sa aking ama, mas mahal pa niya si Lolo kahit na biyanan lang niya ito. Samantalang si Mama halata na mas mahalaga sa kanya ang mga properties na mawawala kesa sa buhay ng kanyang ama. Hindi ko man gaanong naramdaman ng tensyon sa pamilya namin noon, pero nagkaroon din ako ng dahilang umiyak ng sobra dahil kay Michael. Ito ay noong malaman kong may isa pa siyang girlfriend na nag-aaral sa public school. Kaagad ko siyang brinig pero ako din ang nasaktan sa ginawa ko. Natagpuan ko na lang sarili kong umiiyak habang kayakap ko si Napo sa ilalim ng isang puno sa loob ng school. Pero kaagad din ako na-conscious nang dumaan ang isang teacher at tinanong kami, "Mag-ano ba talaga kayo? Bakit dito po kayo nagyayakapan?" Sita ng teacher. Ako man ay hindi ko rin halos na malayang yumakap pala ako kay Napo. Best friend po kami, ma'am. Si Napo ang sumagot sa teacher. Agad namang umalis ang teacher nang makitang luhaan ako. "Okay lang, Wayan. Nandito lang ako para sa'yo." Alalang sabi ni Napo na noon ay napansin kong may kakaiba sa ekspresyon ng kanyang mukha at pati sa kanyang pananalita. Parang naaartehan ako sa kanya. "Marami pang boys dyan, Wayan. Don't worry. Makakahanap din tayo ng iba," sabi pa niya. "Tayo? Makakahanap tayo?" Ulit ko. Tinitigan niya ako bago siya nagsalita. Pero may maarting ngiti sa labi niya bago niya ibinukas ang kanyang mga labi para sabihing, "Okay, Wayan. Since best friends naman tayo, may iko-confess ako sa'yo." Napansin kong magkadaop pa ang mga palad niya at malilikot ang mga daliri niya. Noon ko lang siya nakitang ganon. At noon ay nahulaan ko na kung anong aaminin niya sa akin, pero nakinig pa rin ako. Wayan, yung shota ko na isang linggo lang tumagal. Wayan, hindi babae yon, lalaki. Sabi niyang bahagya pang namula ang kanyang pisngi. Napangiti ako noong una pero ang ngiting yon ay naging halakhak.
Kaso mabilis siyang tinakpan ng bibig ko at malakas niyang sinabi na huwag kong ipagkakalat ang kanyang sekreto. Kahit kanino daw dahil kapag daw kumalat yon ay magpapakamatay siya. Noon ako natigilan sa salitang magpapakamatay siya. Okay na po. Hindi ko ipagkakalat. Sabi kong pinilit kong sumeryoso pero talagang hindi ko mapigilan ng matawa kasi ang laki-laking tao ni Napo. At hindi halata sa kilos niya at ang galaw niya, pati sa boses niya, ang ganda ng pangangatawan niya tapos pusong babae pala. Sa tulong ni Napo na tinatawag kong Pauline kapag dalawa lang kami, Napoleon kasi ang kumpletong pangalan niya, kaya Napo ang naging palayaw niya pero since nalaman kong pusong babae pala siya, siya pala ay babae na nagtatago sa likod ng napakamachong katamang ng lalaki, ay tinatawag ko na siyang Pauline kapag kami lang dalawa. Okay lang naman sa kanya pero pinagkadiinan niyang kapag dalawa lang kami tsaka ko siya tatawaging Pauline. Siya ang nakagawa ng paraan para magkabalikan kami ni Michael. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako nakinig muna sa paliwanag ni Michael bago ko siya brinake. Cool off na raw sila ng babae sa public school nung manligaw sa akin si Michael at ang babaeng yun naman daw talaga ang buntot ng buntot sa kanya kaya't pinatulan niya na. Kasi maganda naman daw. Pero ako daw talagang mahal niya at wala na raw siyang babaeng mamahalin kundi ako lang. Napatunayan kong totoo ang kasabihang love is sweeter the second time around. Dahil lalo pa talagang naging sweet kami ni Michael sa isa't isa noong magkabalikan kami. Pati parents niya ay naging close ko na rin. At nakita ko ang kanilang taus-pusong pagdamay sa aming pamilya noong pumanaw si Lolo. Oo kapuso, matapos gumastos si Lola ng milyong-milyong piso sa Amerika, ay iniwan din kami ni Lolo. Diyan kami sa Tugigaraw nag-college. Ako, si Napo at si Michael. Engineering ang kurso ni Michael at kahit gusto ko sanang magkaklase pa rin kami para mabantayan ko siya, ay hindi ko naman gusto ang engineering. Si Napo ang inutusan kong mag-enroll din ng kagaya ng kurso ni Michael para siyang magbantay sa boyfriend ko. Alam kong ayaw din ni Napo ang engineering pero hindi niya ako kayang kontrahin sa gusto ko kaya napilitan siyang mag-civil engineering kahit na pusong babae siya at sabi niya ay hindi daw bagay sa kanya ang engineering. Gusto daw sana niya ay yung bagay sa kanya. Nursing. Pero wala siyang nagawa. Umupa kami ng isang apartment dyan. Kasama namin si Ate Belen na katulong namin. Si Michael naman ay sumama sa mga pinsan niya sa isang apartment din na isang bloke lang ang layo sa apartment namin. Walang kamalay-malay si Michael na pinababantayan ko siya kay Napo at dahil din kay Napo ay naging kampante ako na hindi ulit kami magkakaproblema ni Michael dahil lang sa ibang babae. Madalas si Michael sa apartment namin noon. Lagi siyang kasalo namin sa pagkain dahil hindi raw masasarap ang mga kinakain nila sa kanilang apartment. Gustong-gusto ko naman syempre na lagi kong kasama si Michael. Si Napo ay medyo nakalaya na noon sa pagiging personal alalay ko. Halata kong nahuhumaling din si Napo noon sa kapitbahay naming si Jason. Gwapo kasi si Jason at ka-age lang namin siya. Kasama naman ni Jason ang dalawang ate niya at ang tita nila sa kabilang apartment tabing-tabi namin. Lahi nila ang may itsura kasi sina Mylene at Mara ay magaganda rin. Lalo na si Mylene na napakaputi at napakakinis. Sabi ko nga kay Napo noon, magpakalalaki na lang siya at si Mylene na lang ang ligawan niya. Pero pinagtaasan lang niya ako ng kilay. Sinong gusto mo? Si Jason? Tanong ko. Bahagya siyang ngumiti noon. Hinayaan ko lang siya kasi alam ko namang hindi ko siya mapipigilan sa kung saan siya magiging maligaya. Masaya ang buhay namin dyan sa Tugigaraw noon.
Pero lingid sa aming kaalaman ay nagkakaproblema na pala ang pagsasama ni na mama at papa. Si Nanay Estela ang nakapagkwento sa akin na madalas daw mag-away ang mga magulang ko. Ipinagkibit, balikat ko na lang ang bagay na yon kasi tiwala ako sa kanila. Matatanda na sila at alam na nila ang tama at mali. Para sa isang teenager na katulad ko, ang makialam sa kanila ay mali. Pero natinag ako isang araw. Dumating bigla si Papa sa apartment namin dyan sa Tugigaraw. Ang lalaki ng mga bag at maleta niya at nagpapaalam sa akin. Ang sabi niya, hiwalay na raw sila ni Mama. May nakita akong kumislap na luha sa mata ni Papa noon. Pero mabilis din niya itong pinahid. Walang konkretong paliwanag sa akin si Papa noon sa paghihiwalay nila ni Mama. Ang sabi lang niya, hindi na raw healthy na magsama pa sila ni Mama. Babalik na lang daw siya sa Bulacan at tatawag-tawagan na lang daw niya ako. Noon pa lang ako umiyak kapuso at parang nakonsensya ako dahil parang naging careless ako sa aking pamilya. Umuwi ako noon at kinausap ko si Mama pero galit si Mama kay Papa. Gaya ni Papa ay wala ding maibigay na magandang dahilan si Mama kung bakit kinailangan nila maghiwalay ng aking ama. Pero ang hindi ko gusto, 2 buwan pa lang ang dumaan ay may bago ng lalaki si Mama. Si Tito Yuli. Dati ko nang kilala si Tito Yuli. May kaya din ang kanilang pamilya at siya ay isang byudo. May negosyo din sila sa bayan. Hinayaan ko na lang si Mama pero hindi ko nagawang sundin siya noong utusan niya akong maging close kay Tito Yuli. Si Lola madaling nabilog ni Mama kasi nakita kong okay lang kay Lola si Tito Yuli. Alam kong practical lang si Lola. Maraming properties ang nawala sa kanya at ang natira na lang ay ang lumber and hardware at ang mas maliit na rice mill. Naniwala si Lola na kapag nagkamabutihan ng tuluyan sina Mama at Tito Yuli ay magiging safe ulit ang mga negosyo nila. Hinayaan ko sila. Hinarap ko ang sariling buhay at malaki ang pasasalamat ko na laging nandyan si Michael para samahan ako. Damayan ako at hindi nagbago ang pagtingin niya sa akin sa kabila ng katotohanang pangit na ang pamilyang kinabibilangan ko. Ang sabi niya kapag daw kami ang mag-asawa na, hindi kami maghihiwalay. Sabi ko naman, bakit sure ka na ba na tayo na talaga ang magkakatuluyan? Oo naman. Wala naman akong ibang babaeng gustong pakasalan kundi ikaw lang eh. Sabi niya, promise? Promise yan. Cross my heart. Hope to die. Naniwala ako kay Michael kasi dumaan pa ang mga taon at naging maayos naman ang aming relasyon. Noon na ako nagsisimulang mangarap para sa aking kasal. Ako mismo ang nagpaplano sa lahat ng mga mangyayari sa kasal ko, pati ang wedding gown ko, ako mismo ang magde-design. Ang gusto kong kasal, beach wedding at floral ang damit ng mga abay. Parang Hawaiian ang motif at kami lang ni Michael ang nakaputi. Maraming flash flowers at pagkatapos ng seremonya ng kasal, pupunta kami ni Michael sa dagat. Gaya ng ginawa niya noon, sasakay kami sa bangka ng kaming dalawa lang at sa pusod ng dagat, doon ko ibibigay kay Michael ang aking pagkababae. Alam kong napakatatamis na mga ngiti ko noon kapuso habang nangangarap ako ng ganong kasayang kasal. Naniniwala ako na talagang hindi na kami maghihiwalay ni Michael. Hanggang sa noong graduating na ako at sila ni Napo ay 5th year na. Noon pa lang kami nagkaroon ng problema kung saan sangkot ang dati naming kapitbahay na si Maylene. Noong 3rd year ako, lumipat sina Maylene ng apartment at yun nga, noong nasa ibang apartment na sila ay biglang naibubulong sa akin ni Napo na nakikita daw niya si Michael sa bagong apartment ni na Maylene.
Agad kumulo ang dugo ko noon pero si Napo ang nakaisip ng paraan para mahuli namin si Michael. Gumamit kami ng bagong SIM card. Tinext namin si Michael ng ganito. Kita tayo mamaya sa harap ng katedral. 6 p.m. Si Mylen to. Nakitext lang ako. Ganun ang text namin. At kaagad namang nag-reply si Michael. At ang reply niya, okay, I'll be there. I love you. Sobra ang galit at pag-iyak ko noon. Pero mabuti na lang at nariyan si Napo para alalayan ako. Gaya ng dati, umiyak ako sa malapad na dibdib ni Napo. Kaming dalawa ni Napo ang nagpunta sa harap ng cathedral para makipag-meet kay Michael at doon ko rin siya kukomprontahin pero hindi siya dumating. Sabi ni Napo, baka nagkausap na sila ni Mylene at nalaman na ni Michael na hindi naman talaga nag-text si Mylene sa kanya. Ang ginawa namin, sumugod kami ni Napo sa apartment din na Michael pero wala siya doon. Nagpunta kami kina Mylene at halos umusok ako sa galit nang makita kong naroon si Michael at nadatnan namin silang magkatabi sa sofa. Nagulat ako sa tapang ni Mylene noon. Kulang na lang ay sapakin niya ako nung sabihin kong mang-aagaw siya. Pwede daw niya akong idemanda ng trespassing dahil kami pa ang nanggugulo. Si Michael lang aawat lang pero sa nagawa ko siyang bigyan ng mag-asawang sampal tsaka ko siya pinagpili. Hindi siya nagsalita. Pero bago kami umalis, ni Napo ang sabi ko kay Michael, pumunta ka sa apartment, doon tayo mag-usap. Pag hindi ka dumating, Michael, ibig sabihin nun, ang pokpok na yan ang pinili mo. Kapuso, naghintay ako hanggang 2:00 ng madaling araw. Hindi siya dumating. At hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Sobrang sakit yun, kapuso, dahil iniwan ako ni Michael at ipinagpalit niya ako kay Mylene. Nakapag-take pa naman ako ng final exams ko noon kahit na nagdurugo ang puso ko at gulong-gulo ang isipan ko. Noong bakasyon, matapos akong mag-graduate, hindi ko maitago ang sobrang sama ng loob ko at inasahan kong dadamayan ako ni Mama, pero nagkamali ako. Nagalit pa siya nang malaman niyang may boyfriend daw pala ako. Gulat na gulat sa reaksyon o gulat na gulat ako sa reaksyon ni Mama noon na para bang bawal sa kanya na magka-boyfriend ako. Buong akala ko, pinagbubuti mo ang pag-aaral mo sa Tuguegarao, yung pala may boyfriend ka. Mawala na nga kami. At ano bang problema? Graduate naman ako, tsaka Ma, hindi ganyan ang ine-expect kong reaction mo. All I thought, dadamayan mo ako dahil ina kita. At ako na anak mo, nagsasuffer ngayon. Why, and I expected more from you. Graduate ka nga, may medal ka ba? Kung hindi mo siguro inaskaso ang pagkikipag-boyfriend, baka may karangalan ka sanang iuwi sa bahay na ito. Tinalikuran ko na lang si Mama noon dahil talagang hindi ko siya maintindihan. Sa totoo lang, parang hindi ko na siya kilala. Oo, aminado akong itinago ko sa kanya ang pagkakaroon ko ng boyfriend, pero still, hindi tama ang naging reaction niya. Imagine mo, I was almost 21 nung malaman niyang may boyfriend ako, pero ganun pa ang reaction niya. Ang hindi ko alam, kapuso, ay napakalaki pala. Napakalaki pala ng problema ni Mama noon. Nagulat na lang ako isang umaga ng bakasyon, nag-aal sa balutan na ang mag-inang Nanay Estela at si Napo. Nalaman ko na nagalit pala si Mama kay Napo dahil pinagtakpan daw ako ni Napo sa paglalandi ko dyan sa Tuguegarao.
Sobra ako nag-worry kay Napo kasi may 1 taon pa bago siya magtapos kaso talagang pinapalayas na raw sila ni Mama. Noon ay kinumpronta ko si Mama. Sinabi kong huwag niyang palayasin si Nanay Stella at pag-aralin pa niya si Napo kasi may 1 taon pa siya bago mag-graduate. Pero naging sobrang matigas si Mama. Sobra akong namuhi kay Mama noon kaya't kay Lola ako nagmakaawa at kay Lola ko nalaman ang totoo. Ang sabi ni Lola, broke na tayo, iha. Hinihila na ng bangko ang lumber and hardware. Yung rice mill nakasanla na. Oh, paano po nangyari yun, Lola? Kagagawan ng mama mo at ng Tito Yuli mo. Pareho silang na-addict sa kasino. Sa kagustuhan ko makapag-aral pa si Napo ay tumawag ako kay Papa, ngunit walang-wala din daw si Papa noon dahil kasalukuyan pa lang siyang nag-a-apply ulit ng trabaho sa abroad. Wala na talaga akong nagawa para tulungan si Napo at si Nanay Stella na tinturan ko ng ina dahil siya ang nakamulatan kong nag-alaga sa akin. Umalis sila nung araw ding yon pero hindi sila sigurado kung saan sila pupunta. Wala silang pera kaya't yung natitirang 2,500 sa wallet ko ay naibigay ko pa sa kanila. Kinagabihan nung umalis sila, nag-text si Napo. Nagpapasalamat siya sa lahat-lahat at sinabi niyang hindi raw niya ako makakalimutan kahit kailan. Huwag ka magdrama. Magte-text naman tayo lagi, magtatawagan tayo. Sabi ko, pero ang reply niya, kailangan ko rin kasing ibenta ang cellphone ko, Wayen. Marami kaming kailangang bilhin ni Mama eh. Nandito kami ngayon sa Tugigaraw. Pero hindi ko alam kung magtatagal kami dito. Gusto kasi ni Mama sa ibang lugar. Maghahanap ako ng trabaho at si Mama magtatrabaho din. Ingat ka lagi, Wayen. Mahal na mahal kita. Sabi niya, mahal na mahal din kita sa Pauline at huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makapag-aral ka pa. Ito ang pangako ko kay Napo pero hindi ko ito natupad dahil tumindi ang away namin ni Mama. Noong sumbatan ko siya, sinampal niya ako. Gumanti ako ng sampal dahil namura ko pa siya dahil ang tingin ko sa kanya ay wala siyang kwentang ina. Nalaman ko rin kasi ang totoo kung bakit sila naghiwalay ni Papa. Siya ang may kasalanan dahil naglandi siya kay Tito Yuli. Idagdag mo pa yung hindi pa nagagamot ng sugat sa puso ko dahil sa ginawa ni Michael sa akin. Talagang wala na akong katahimikan at wala pa si Napo na karamay ko kaya't nagpasya akong pumunta na lang kay Papa sa Bulacan. Doon ay nagdamayan kami ni Papa sa hirap ng buhay hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang rural bank doon. At sa bangkong yun, nakilala ko na rin si Roy. Naglo-loan noon si Roy gamit ang tricycle niya bilang collateral. Abroad daw siya. Noong makita ko ang papers ni Roy, sobra akong natawa dahil taga-Cagayan din pala siya. Namirmihan lang siya sa Bulacan dahil doon nakapag-asawa ang ate niya at doon siya nakikitira. Yun ang naging simula ng maganda naming ugnayan ni Roy na kahit na noong nasa Dubai na siya, ay patuloy pa rin ang communication namin via Facebook. Mahigit 5 months na sa Dubai si Roy noong sagutin ko siya. Matatamis na ulit ang mga ngiti sa labi ko noon, kapuso. Kasi alam kong naka-move on na ako at handa na ulit umibig ang puso ko. Hindi ko ba sasabing tuluyan ko nang nakalimutan si Michael kahit noong kami na ni Roy dahil sa totoo lang ay nasa puso ko pa rin si Michael noon. Isip ko lang nagpipilit na limutin na siya dahil iyon naman talaga ang tama, di ba? Kahit kanino mo tanungin. Hanggang sa pag-usad pa ng maraming panahon, maraming araw,
ay masasabi kong nasanay na ako sa buhay na wala si Michael sa aking sistema at si Roy na ang lalaking pakakasalan ko. Maligaya na ako kapuso noon, lalo na tiwalang-tiwala na ako kay Roy. Alam mo bang kahit hindi pa kami kasal ay sa akin niya pinapadala ang kanyang sweldo. At ako na rin ang nagpapadala ng pera para sa mga magulang niya diyan sa Cagayan. Dahil sa tingin ko'y nasa ayos na ang lahat sa akin, ay lumambot na rin ang puso ko para kay Mama. Noon ay inuuwian ko na rin sila dito. Mahirap na si Mama noon at wala na sila ni Tito Yuli. Sa isang maliit na bahay sila nakatira ni Lola at si Mama ay nagtayo lang ng maliit na grocery store na siya nilang pinagkukunan ng ikabubuhay nila. Pinagsisihan ni Mama ang lahat ng mga kagagahan niya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Pero hanga ako sa kanya dahil determinado naman siyang harapin kung ano ang kinasadlakan niya. Kay Mama ko rin nabalitaan na nasa Isabela daw si Nanay Estela at Napo, ngunit hindi niya alam kung saang parte sa Isabela. May nakapagsabi lang daw sa kanya, isang sa pahinante noon na nagbabiyahe ng bigas ang nakakita daw kay Nana Estela na aktong pasakay sa isang pampasaherong van. Gusto ko silang hanapin noon upang maimbita ko man lang sila sa kasal namin ni Roy, ngunit hindi ko naman alam kung saang banda ko sila hahanapin. Hanggang sa dumating na si Roy galing ng Dubai. Nasa Malolos ulit ako noon sa Bulacan at desidido na si Roy sa aming pagpapakasal. Napansin ko nga lang ang konting pagbabago kay Roy noon. Parang paimbabaw lang ang kanyang mga ngiti at inaasahan kong kaming dalawa ang mag-aasikaso sa aming kasal, ngunit ang sabi niya, ako na lang daw ang bahala sa lahat. Sabay kaming umuwi ni Roy dito sa Cagayan noon dahil dito namin gustong idaos ang aming kasal. Ngunit pagkatapos ay babalik din kami ng Bulacan dahil naroon ang lupa at bahay na hinuhulugan namin kaya doon kami titira pagkatapos ng aming kasal. Noong narito na kami ay naging abala ako para sa paghahanda ng aming kasal, ngunit sa bawat bagay naman na gagawin ko ay sinasangguni ko rin si Roy. Lahat-lahat. Maging ang aming motif, ang mga pagkain na ihahanda at maging ang aming mga wedding song na ipapakanta ko sa kukunin kong singer, tinatanong ko rin siya. Yung tungkol sa song, medyo natawa ako kay Roy nung sabihin niyang Till Death Do Us Part daw ang wedding song namin. Sabi ko naman, hindi na lang siguro 1,000,000 kasalan ang pinaggamitan ng kantang yon. Sige, ikaw na lang din ang bahala. Casual na sabi niya. Ang ginawa ko ay nag-search ako sa internet ng mga wedding songs at ipinarinig ko ang mga kantang yon sa kanya. Kabilang mga songs na yun, yung Destiny ni Jim Brickman, I Honestly Love You ni Olivia Newton-John, at marami pang iba. Pero ang pinakagusto ko talaga ay yung Hold On ni Michael Bublé. Haltang wala na si mood si Roy noon, matapos kong iparinig sa kanya ang maraming choices kong wedding song. Pero gusto ko talagang pakinggan niya munang mabuti ang napili kong wedding song namin. Yung ang kay Michael Bublé, yung Hold On. Eto. Hold On ni Michael Bublé. Pakinggan mo. May 1 linggo pa bago ang kasal namin ni Roy. Dinalaw ko lang ang modista na siyang nagtatahi ng aking simpleng wedding gown. December 2009. December 2, 2008 ang eksaktong petsa noon. Badang alas 4 ng hapon nang lumabas ako sa bahay nang mananahi na siya kong kinontratang gumawa ng wedding gown ko. Na ako mismo ang nag-design. Nang mapadaan ng isang lalaking nakasakay sa single motorcycle. Hindi siya naka-helmet kaya't nakita ko ang kanyang mukha. Ang mukhang yun ay hindi ko makakalimutan kahit kailan. Nakadama ako ng kaba nung napansin din yata niya ako at nakita kong bumalik siya.
Noong kaharap ko na siya ay hindi ko maiwasang madama ang paggapang ng isang damdaming gusto kong itulak para yakapin siya. Pero sandali lang yon dahil agad ding napalitan ng galit ang damdaming yon. Kumusta ka na? Tanong niya habang nakatitig sa akin. May galit pa sa dibdib ko'y hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Bumaba siya sa kanyang motorsiklo at nilapitan niya ako. Nagpunta ako sa inyo. Iba na palang nakatira sa bahay niyo. Sabi niya nung kaharap ko na siya at amoy ko ang kanyang preskong Aspen cologne na siyang laging nagpapaalala sa akin sa kanya noong wala na kami. Marami nang nangyari, Michael. Ganito ang maikli kong sagot. Oo nga. Marami nang nangyari, Ryan. Wala na kami ni Maylene. Kanya-kanya na kami. Napatitig ako sa gwapong mukha ni Michael nung sabihin niya ito. Ang tagal kitang hinanap, Ryan. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sabi niya pero kaagad ko siyang binara. Ikakasal na ako, Michael. Hindi ko tinitingnan ang mukha niya nung sabihin ko ito kaya't hindi ko alam kung nagulat siya sa sinabi ko. Iniwan ko siya matapos kong sabihin ito dahil hindi ako komportable sa sitwasyong yun pero sinundan niya ako at ang sabi niya, pangako natin sa isa't isa noon. Pangako natin sa isa't isa noon, Ryan, na tayo ang magpapakasal. Si Michael. Ayaw ko na kasi ng gulo. Ayaw ko nang pahirapan ang sarili ko o sa pag-iisip ng kung ano-ano. Nagkasala si Michael sa akin at kung nagawa niya noon ang ipagpalit ako sa iba, anong kasiguruhan na hindi niya ulit gagawin yon kapag kasal na kami? Oo, may damdamin pa rin ako para sa kanya, ngunit hindi sapat yun para walang hiyain ko si Roy. Hindi man perpekto si Roy, ngunit desidido siyang pakasalan ako at tama na yun sa akin. Mahal ko siya at mahal niya ako kaya't dapat lang na kami ni Roy ay makasal. Nairaos naman namin ang aming kasal sa kabila ng maraming bagay na nangyaring hindi ko nagustuhan. Noong gabi ng pasayaw, nakipag-away pa si Roy. Lasing na lasing siya nung gabing yun at kinaumagahan ay kay hirap namin siyang ginising para makapagbihis na siya. Na-late kami sa simbahan at pati ang pare ay naamoy daw niya, naamoy alak si Roy. Magaling ang kinuha kong singer na siyang kumanta ng Hold On ni Michael Bublé. Pero pumalpak pa ang operator dahil ang una niyang na-play ay ang Sway na ballroom song ni Michael Bublé. Muntikan na ngang sumayaw ang pari noon dahil ballroom ang tumugtog.
Kinailangan pang magsalita sa mic yung singer upang sabihin kung anong cut ang hold on. At pagkatapos ay maayos naman niya nang nakanta ang aming wedding song. Pero sabi ko nga, nairaos din kahit papaano ang aming kasal ni Roy. Masaya ako pero hindi masayang masaya. Maliban sa mga palpak ay kinalungkot ko rin na wala sina Nanay Estela at Napo sa araw ng aking kasal. Kung sana kasama ko pa rin si Napo, malaki sana ang naitulong niya sa akin sa paghahanda. Baka pati sana sa pagdedesign ng gown ko. Kaso nga lang ay hindi ko talaga alam kung saan sila hahagilapin kaya hinayaan ko na lang. Talaga sigurong ganun. Kahit paano pagplanuhan ng isang bagay, mahirap pa rin maging perfect. 2 linggo matapos ang kasal ay bumalik na kami ni Roy sa Malolos, Bulacan. Mag-a-apply daw ulit si Roy ng trabaho sa abroad at iyon ang inaasahan kong gawin niya pagbalik namin ng Bulacan. Ako naman ay babalik sa Rural Bank. Nagsimula naman si Roy sa pagluwas-luwas ng Maynila para maghanap ng recruitment agency pero sa mga araw na nasa Bulacan siya ay panay ang barkada. Hanggang sa isang hapon, isang pulis ang tumawag sa akin at sinabing nasa kulungan daw ang asawa ko. Nakasaksak daw ito. Kasama ko si Ate Nilda na kapatid ni Roy nung sumugod kami sa kulungan at doon ay kakaibang Roy ang nakita ko. Nandilisik ang kanyang mga mata at ayaw kaming kausapin. Marami sila sa loob ng kulungan at mga kasama niya ay nakalayo sa kanya dahil nananakit daw siya. Noong muli naming tangkain ni Ate Nilda na kausapin siya, ay sinigawan niya kami. Babayaan na lang daw namin siyang mabulok sa bilangguan. Hindi nagdemanda ang nasaksak ni Roy dahil ibinigay ko ang lahat ng tulong na pwede kong ibigay at madali lang sanang makakalaya si Roy. Ngunit muli siyang nagkakaso sa loob ng kulungan dahil sa pambubugbog sa kasama niya sa selda at muntikan pa niya itong mapatay. Nung kausapin ko ang warden, sinabi nitong may sakit daw yata sa isipan ng asawa ko. May psychological problem daw si Roy. Kaming dalawa ni Ate Nilda ang nagugulo na kung anong problema ni Roy. Ayaw pa rin niya kasi kaming kausapin. Hanggang sa isang lalaki ang ilang beses na tumatawag sa CP ni Roy, ang sa wakas ay kinausap ko nga. Siya daw si Jaime. At kasamahan daw niya si Roy sa Dubai noon. Sinabi ko kay Jaime ang totoong sitwasyon ni Roy na nakakulong ito. At nag-usisa na rin ako kay Jaime kung may alam siya na maaring naging dahilan kung bakit naging ganon si Roy. At nalungkot ako sa narinig kong kwento mula kay Jaime. Napakarami daw nilang pinagdaanan ni Roy na masasama at masasakit na karanasan sa Dubai, lalo na sa mga amo nilang Arabo. Sila daw ay ginagahasa, minamaltrato, at iyon marahil ang dahilan kung bakit nasira ang pagtingin ni Roy sa kanyang sarili. Naawa ako kay Roy kaya't mas lalo akong nagpursiging kausapin siya at sasabihin ko sa kanya na kahit ano pa ang mga pinagdaanan niya ay hindi yun magiging dahilan upang mawalan ako ng amor sa kanya. Asawa ko na siya kaya't dapat lang na magkaramay kami sa lahat ng problema. Pero bago ko pa ito nagawa, ay isang kahindik-hindik na pangyayari ang naganap. Si Roy naman ang binugbog sa kulungan. Pinagtulungan daw ito at ang malakas na pagkabagok ng ulo ni Roy sa bakal na rehas ang siyang dahilan kung bakit siya nawalan ng buhay. Oo, kapuso.
Sa edad kong 24 noon, nabiyuda ako. Napakasakit ng nangyari sa akin, kapuso, lalo't na't kasalukuyang pinaglalamayan si Roy ay buntis pa ako. Pakiramdam ko noon ay parang babagsak na ako sa dami ng problemang nakaatang sa balikat ko. At wala akong mayakap para iyakan. Noon ko hinahanap-hanap si Napo na siyang laging may malawak na balikat na pwede kong iyakan at may malapad na dibdib na masasandalan ko kapag pakiramdam ko'y nanghihina na ako. Oo't napakababait ng mga magulang ni Roy, pati si Ate Nilda, ngunit hindi ako ganun kalapit sa kanila para iyakapin sila at iyakan. Nangako silang hindi nila ako pababayaan. Dalawa lang kasi magkapatid sina Ate Nilda at Roy, at ang taos-pusong hiling noon ni Nanay Cora. Ang nanay ni Roy ay buhayin ko ang anak namin ni Roy dahil ito na lang daw ang magsisilbing alaala nila sa kanilang anak. Yun nga ang ginawa ko, kapuso. Nagbuntis ako at 8 buwan na ang tiyan ko nung magdesisyon akong mag-maternal leave na sa trabaho. Umuwi ako dyan sa Cagayan at dyan ako nanganak. Lalaki ang anak namin ni Roy at pinangalanan namin itong RY na isinilang ko noong October 4, 2009. Nung naghahanda na kami para sa binyag ni RY, isang araw noong paglabas ko ng grocery ay natigilan ako nang makita ko ang babae at lalaking dadaan sa harap ko. Natigilan ako nang makita ko sila. Si Michael ang lalaki at may kahawak kamay siyang magandang babae. Sandali akong tiningnan ni Michael noon. Pero nung dadaan na sila mismo sa harap ko, ay hindi man lang niya ako sinulyapan. Nakadama ako ng kirot sa puso ko noon, kapuso, pero ang tanong ko sa sarili ko, bakit ako masasaktan? Inireject ko siya nung bumabalik siya. Bakit kailangan akong masaktan? Ayaw na ayaw kong pinagsisisihan ng mga bagay na nagawa ko, pero hindi ko talaga maialis ang masaktan at matakot. Kahit sinong babae, lalo na kung 25 years old ka pa lang, ay aasamin mong makapag-asawa ulit. Magkaroon ng makakatuwang sa buhay. At sayang si Michael dahil nagpakasal na siya sa iba. Lumuha pa ako nung malaman kong ikakasal na si Michael at sarili ko ang kinakausap ko sa harap ng salamin. Sinisisi ko ang sarili ko pero alam kong dapat ko nang limutin si Michael kaya't hinalungkat ko ang mga lumang litrato niya sa akin at kinailangan ko na itong sunugin sa lahat. Pero sa mga lumang litratong nabuklat ko, karamihan ay mga litrato namin ni Napo. Natural lang dahil kami na ang magkasama mula po nung maliliit kami. Napaka-cute talaga ni Napo at napakagwapo nito lalo na nung high school at college kami. Sayang talaga ang kagwapuhan niya dahil pusong babae naman ito. Na-imagine ko tuloy ang maaring buhay niya noong magkalayo na kami. Baka nagladlad na ng tuluyan. Baka sumasali na sa beauty contest. Sayang lang talaga dahil hindi ko na siya nakasama sa mga pangyayaring yun sa buhay niya. Narealize ko, kapuso, kasalanan ko lahat kung bakit nawala sila sa buhay ko. Dahil nagpunta ako sa Bulacan. Kung nanatili sana ako dito, baka nahanap ko kaagad si Napo. Kung hindi ako umalis dito, baka mas maaga kaming nagkita kaagad ulit ni Michael at nadugtungan sana ng maayos ang relasyon namin ni Michael at hindi ko sana nakilala si Roy. Kasalanan ko talaga. Sana kaya kong ibalik ang nakaraan. Sana.
May isang hapon ng linggo, katatapos lang ng Campus Love Stories na tinutukan ko na naman ng pinipilit kong kunin si baby kay Nanay Cora kasi umuiyak ito pero ayaw ibigay ni Nanay Cora dahil dadalhin daw niya sa kapitbahay na maaaring nakausog kay RY. Hinayaan ko na lang. Biglang nagring ang cellphone ko at nang tingnan ko'y si Mama ang tumatawag. Ang sabi niya, "Nandito si Estela. Umuwi ka dito para magkausap kayo." Noon ay nagmadali naman ako magbihis pero habang nasa biyahe ako ay nagte-text kami ni Mama. Nagkita daw pala sina Lola at Nanay Estela sa Piat dahil nagsimba doon si Lola. Nabahala lang ako noong ma-text sa akin ni Mama na mayroon daw malubhang sakit si Napo at iyon nga ang ipinagdarasal ni Nanay Estela. Pagdating ko sa bahay ni na Mama, kaagad akong niyakap ni Nanay Estela na noon ay umiiyak habang kayakap ko. Halatang labis ang pagkasabik niya sa akin. Sa kidney daw ang diferensya ni Napo at kailangan niya ng operasyon. Kailangan mapalitan ang kanyang kidney, ngunit wala silang makuhang donor. Mayroon daw isang donor noon ngunit hindi naman compatible kay Napo. Ako na lang po. Biglang sabi ko pero kaagad kumontra si Mama. Hindi basta-basta yun, Wayen. May anak ka. Kailangan ka ng anak mo. Tama, Wayen. Sabad ni Nanay Estela. Hindi biro ang pagdodonate ng kidney. Kasi isang kidney na lang matitira sa'yo. At saka ano ba naman ang dahilan para ibigay mo ang kidney mo kay Napo? Dahil mahalaga siya sa akin, Nanay Estela. Mahal ko siya dahil siya lang nag-iisang best friend ko. Noon nakita kong tumulo ang luha ni Nanay Estela bago nagsalita. Alam mo, walang araw na hindi nasambit ang pangalan mo ni Wayen. Walang araw na hindi binigkas ni Napo ang pangalan mo. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ng anak ko. Nagtaka ako sa sinabing ito ni Nanay Estela, ngunit bago pa ako makapagsilita, ay hinila ko siya palayo kina Mama at Lola. Ayaw niyang sabihin ko ang tungkol sa bagay na ito sa iyo, Wayan, dahil ang sabi niya hindi ka rin lang daw maniniwala. Pero Nanay Estela, alam niyo na ba ang totoo tungkol kay Napo? Anong totoo, Wayan? Na siya ay bakla? Tumango-tango ako bilang tugon pero ngumiti siya at sinabing, hindi bakla ang anak ko, Wayen. Inamin niya sa akin noon na noong may sakit na siya, yung kalokohang ginawa daw niya sa iyo noon. Upang hindi ka raw maasiwa sa kanya, ay nagkunwari daw siyang bakla. Para daw malaya niyang mahawakan ang kamay mo at upang mayakap po siya tuwing may problema ka. Pero ang totoo, anak, ginawa lang yon ni Napo para makasama ka lagi dahil mula pa raw noong musmus pa lamang kayo. Ay mahal ka na ng Napoleon ko at mapagbagha pa hanggang ngayon. Ikaw pa rin, Wayan. Ikaw pa rin ang nag-iisang babae sa puso niya. Umuwi din ng Santiago si Nanay Estela nung hapong yon, ngunit nung sumapit ang gabi ay hindi mawala sa isipan ko si Napo. Napagtanto ko, as in na-realize ko kung bakit sa mga sandaling kailangan ko ng kakampi, sa mga sandaling down na down ang buhay ko at kailangan ko ng mayakap at maiyakan, ay si Napo kaagad ang hinahanap-hanap ko. Ang malapad niyang balikat, ang matipuno niyang dibdib na siyang nagbibigay sa akin ng lakas. Mahirap mang tanggapin, ngunit parang noon pa man ay bahagi na ng buhay ko si Napo. Dahil dito ay pinuntahan ko siya sa address na iniwan ni Nanay Estel. Actually, pwede akong mag-text sa kanya dahil nasa akin ang number nila, pero hindi ko yun ginawa dahil gusto kong masurpresa si Napo. Isang cute na bungalow ang nadatnan ko sa address na yon.
Naisip kong isa na siguro ang bagay na yon, ang bahay na yon na sa naipundar ni Napo nang mag-abroad siya sa Bahrain bilang civil engineer. Pinagpatuloy daw niya ang huling taon niya, nakagraduate at kaagad pang pumasa sa board exam. Tiwala naman akong kaya ni Napo yan dahil magkasing talino lang kami noon. Kaya nga hindi kami naghihiwalay ng section nung high school na kami dahil hindi ko siya nadadaig lalo na sa math. Maganda ang disenyo ng bahay pero nung mag-doorbell ako ay isang may edad ng babae ang nagbukas. Nung hanapin ko si Nanay Estelle ay sinabi nitong lumuwas daw sila sa Maynila dahil doon na ipagagamot si Napo. May donor na po ba ng kidney para kay Napo? Tanong ko sa babae na katulong pala nila nung nasa loob na kami ng salas na kay ganda rin ng disenyo. Agad kong napansin ang napakalaking litrato ni Napo sa dingding. Napakagwapo niya at napakakisig niya sa suot niyang Amerikana. Wala pang donor pero sabi naman ni Estella ay baka makahanap daw sila madali lang sa Maynila. Sagot ni Aling Nimay. Noon din ay nagpaalam ako sa kanya. Sa sinakyan kong tricycle ay nagpahatid ako sa terminal ng bus papuntang Maynila. Noong sakay na ako ng bus ay tinawagan ko si Aling Estela pero boses ng lalaki ang sumagot. Kaagad tumayo ang balahibo ko. Nung mahinuha ko na si Napo ang sumagot ng cellphone. Buong buo ang boses, ngunit may bahid ng panghihina. Napo, ikaw ba to? Tanong ko. Oo, ako ito. Sino ito? Ako ang magdodonate ng kidney para sa'yo. Wayan, ikaw ba yan? Tanong niya pero dinig na dinig ko ang paggaralgal ng boses niya. Na parang nasa bayan ng kanyang pagluha ang kanyang pagsalita. Oo, Napo. Ako ito at nasa biyahe na ako papunta dyan. Magpapacheck up ako baka sakaling pwede ang isang kidney ko para sa'yo. Huwag, Wayan. Huwag. Kaya nga kami lumuwas para hindi ka na pumunta. Ayoko magsakripisyo ka para sa akin. Alam kong may makukuha kaming donor dito. Kaya huwag ka nang pumunta dito. Papunta na nga ako, Napo. Gusto kong ako ang magbigay ng kidney sa'yo para humaba pa ang buhay mo. Bakit mo naman gagawin yan? Dahil mahal kita. Sagot ko. Huwag na yan. Huwag na, Wayan. Salamat na lang pero hindi ko matatanggap ang kidney mo. Paulit-ulit na sinabi ni Napo na huwag na akong pumunta pero pumunta pa rin ako. Kaso nasaktan lang ako dahil matapos ng napakahabang oras ng biyahe, ay ibinirin pa pala ni Napo na huwag akong papasukin sa kwarto niya sa ospital. Umiiyak si Nanay Estela sa paghingi ng paumanhin sa akin. Ibinilin din daw ni Napo sa mga doktor na kung ako ang magbibigay ng kidney ay huwag nilang tanggapin. Masakit man sa akin kapuso ay tinanggap ko na lang ang desisyon ni Napo. Bago ako bumalik dito, na hindi man lang siya nakita ay kinausap ako ni Nanay Estela. Bakit po ganun si Napo? Ayaw niya akong makita. Naikwento niyo po ba sa kanya ang mga nangyari sa buhay ko? Na may anak na ako at wala na akong asawa. Oo, naikwento ko sa kanya pero hindi naman siguro yun ang dahilan kung bakit ayaw kanyang makita o ayaw niyang makita mo siya. Ano po ang dahilan? Hindi ko alam, Wayan, pero
Pero mas mabuti sigurong unawain na lang muna natin siya. Isang yakap na lang ang iginanti ko sa pakiusap ni Nanay Estela bago ako nagdesyang bumalik na lang dito sa Cagayan. Makaraan ng 5 araw, nag-text si Nanay Estela at sinabing may donor na raw si Napo at sisimulan na ang operasyon sa loob ng 3 araw. Natuwa ako sa balitang ito ni Nanay Estela. Dumaan pa ang mga araw hanggang sa nakauwi na sina Napo at Nanay Estela sa Santiago at nagpapalakas na lang daw si Napo. Noon ko na rin nakakatext si Napo pero casual conversation lang. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Good morning, good night. Nothing unusual kahit na alam kong mahal ko na siya pero siya, damang-dama ko na wala siyang damdaming ganun sa akin. Sa totoo lang, ako nga lagi ang unang nagte-text sa kanya at kapag hindi ako nag-text, hindi na rin siya nagte-text. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Nanay Estela na ako lang daw ang babaeng minahal ni Napo. Pero naisip ko siguro noon lang yon, noong wala pa akong pangit na nakaraan. Naisip ko lang, bakit nga naman ako magiging espesyal kay Napo? Isa akong balo na may anak samantalang siya, isang napakagwapong engineer na binatang binata. Masakit man sa akin na tanggaping isa si Napo sa mga kabiguan ko pero tinanggap ko na lang. Lumuha na lang ako ulit nung matapos ang 6 na buwan ay biglang nag-text si Napo sa akin. Nung araw na yon ay nasa bahay ako ni Nanay Cora. At kasalukuyan kong inaalagaan ang aking anak. Nagpapaalam si Napo sa text niya. Babalik na raw siya sa Bahrain upang ipagpatuloy ang trabaho niya doon bilang engineer. Dama ko sa puso ko ang lungkot noon sa reply ko sa kanya. Sayang naman, hindi man lang kita nakita bago ka aalis ulit. Yun ang text ko pero ang reply niya, di tingnan mo ako kung gusto mo. Ganito ang sarkastiko niyang reply. Bahagya akong nainis pero nagtimpi ako. Paano naman kita makikita nasa Isabela ka? Nandito ako sa Cagayan, sabi ko. Nandito rin ako sa Cagayan Reply niya. Saan sa Cagayan? Tanong ko. Dito, sa bahay ng mama mo. Karga-karga ko si RY nung bumungad kami sa bahay ni mama. Nung matanaw ako ni mama, nahulaan kong sinabi niya kay Napo na dumating na kami. Biglang labas si Napo sa pinto. Ang laki talaga niyang tao. Halos kasing taas niya ang pinto ng bahay ni mama at gaya ng dati, napakamatipuno ng kanyang pangangatawan. Nakatitig siya sa akin pero walang ngiti sa mga labi niya. Sinalubong niya kami. Akala ko yayakapin niya ako dahil nakita kong kumilos sa mga kamay niya noong magkaharap na kami pero hindi niya ako niyakap. Kinuha niya sa akin si RY. Kinausap niya si RY. Ikaw pala si RY ha? Cute ka naman pala Ano? Gusto mo ba ako maging tatay ha? Narinig kong sabi niya sa anak ko. 10 months old pa lang noon si RY at dadalawa pa lang ang ngiping tumutubo sa harap niya. Pero nung makapasok kami ng bahay, agad ding kinuha ni mama kay Napo si RY. Noon ay hinarap ako ni Napo. Kumusta ka na? Akala ko hindi ka pupunta, sabi niya. Sagot ko naman, Cagayan to Manila nga. Binahe ko para makita lang kita. Yun pa kayang Gataran Alcala lang? Sagot ko sa tonong may panunumbat.
Sorry, Ryan. Ayaw ko kasing makita mo ako sa ganong ayos. May sakit, mapayat, maputla. Ayaw kong maawa ka sa akin. Ayaw kong gumawa ka ng bagay para sa akin dahil sa naaawa ka lang. Sabi niya na matiim ang pagkakatitig niya sa akin. Ngayon, Ryan, okay na ako. Malakas. Matipano na ulit. Anong kaya mong gawin para sa akin? Tanong niya. Noon ay napatitig ako sa kanya. Anong kaya kong gawin sa'yo, Napo? Malakas ka na nga. Magaling ka na. Hindi mo na kailangan o hindi mo na kakailanganin ng kahit ano mula sa isang balo at isang single mother na katulad ko. Wala na akong magagawa para sa'yo. Ang mahalin ako, Ryan. Ang tanggapin ako, ang mahalin ako. Hindi mo ba kayang gawin yun? Muli ako napatitig sa mga mata ni Napo. Ilang sandaling ganun lang kami, magkatitig hanggang sa bigla siyang kumilos upang hagkan ako. Bigla-bigla, damang-dama ko na ang malamang labi ni Napo. Pero dama ko rin ang pag-agos ng mainit na luha sa mata ko. Luha ng kaligayahan. Dito na kami nakatira sa Santiago. Sama-sama ulit kami dito. Si Mama, si Lola, at si Nanay Stella. Pero hindi ko na alalay si Napo dahil asawa ko na siya. Ikinasal kami sa huwes. Ako ang may gusto nun kasi 2 weeks na lang noon bago muling mag-flight si Napo papuntang Bahrain. Pero siniguro niyang mabubuntis niya ako bago siya umalis. At nagawa naman niya. Isinilang ko ang baby namin ni Napo noong February 12, 2011. Wala si Napo noong nanganak ako pero okay lang dahil kasama ko naman ang dalawang mama ko at si Lola. Napakapilyo ni Napo tuwing nag-uusap kami sa phone. Magpa-sexy daw ulit ako para pagdating niya, gagawa daw ulit kami ng baby. Mahal na mahal ko si Napo kaya't kahit mahirap magpa-sexy ulit, kapag nanganak ka na ay pinili kong mag-diet at mag-exercise everyday para sa kanya. At ngayon masasabi kong parang dalaga na ulit ako at hindi imposibleng hindi ulit siya maaakit sa akin kapag uwi niya sa July next year. Anyway, gusto ko lang po talagang ibahagi ang kwento ng buhay ko, kapuso, dahil alam kong marami ding mai-inspire sa aking kwento. And hopefully ay may mapupulot ding aral sa mga karanasan sa buhay ko. Sa ngayon ay may maliit kaming negosyo na pinagtutulong-tulungan namin upang muli kaming makabangon mula sa pagbagsak namin noon. Pero sa totoo lang, hindi ko na inaasam yung yaman na kinalakhan ko noon. Mas mahalaga sa akin ang pagmamahalan sa aking pamilya kahit simple lang ang aming buhay. Hanggang dito na lang, kapuso, at naway maging bahagi din ang inyong napakatanyag na programa, ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Paki-message nyo na lang po ako sa aking Facebook account kung babasahin nyo na ito upang maihanda kong mabuti ang aking internet para marinig ko na walang putol ang pagbabasa nyo ng story ko. Lubos na nagpapasalamat. Ryan.